Parang nanibago ko dito ako. Parang hindi ako makapag-salita, no? At ano ba tayo ngayon? 34? Marapit na mag-40. Sino? Sa pag-aaral natin sa umagang ito, pinapakita lang ng Panginoon yung kanyang kagandahan loob, yung kanyang pag-ibig. Sabi nga, hindi niya ibig na hatulan sa libutan, kundi magkaroon ng kaligtasan. Yung talaga yung layunin ng Diyos para sa ating tao. Yung tao lang ayaw tumulong talaga. Ayaw talaga nilang ibig sabihin, pahalagahan ng nais ng Diyos para sa atin. Kaya nga, hayag na sa mga panahon ito, yung kalapitan ng panahon na darating talaga, sabi nga ng Espiritu Santo, ang sinasabi namin mangyayari at mangyayari. Sabi, hindi pwedeng tutulan, talagang mangyayari. Kaya nga po, ang gusto natin sana, bawat isa sa atin na tinawag ng Panginoon, yung mapahalagaan natin yung ating tungkulin bilang ang tinawag ng Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon na ang tinawag sa Brethren in Christ ay makabahagi doon sa kanyang aral. Nag-aaral tayo ng kanya-kanya sa ating mga tahanan upang upang makapalagayan natin ang ating mga pamilya. Makusap natin yung ating mga anak, yung ating mga kapatid. Nang sa ganon, malaman nila kung gaano kahalaga yung kung nais ng Diyos para sa atin. Yung layunin. At sa atin naman, magmati tayo nakikita-kita, iisa yung diwa ng ating mga pinag-aaralan. Pero nasumpungan ng ating Santong Espiritu na ang iba ay hindi nakakagara. Kaya nandun yung kalungkutan na sinabi na hindi porkit nasa taksanan kayo ng Brethren in Christ, ligtas kayo. Sabi nila, hindi. Bakit? Kasi ang maliligtas, sabi nila, ay yung tumutugon doon sa pagudwilin na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yung bagay na sinasabi niya, pahalagahan. Dahil sabi sa aklat ng Juan, ito ang katunayan na sinasabi rito sa 14:15, kung ako'y iyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang batayan ng pag-ibig sa Diyos, ang batayan na pwede natin sabihin na iniibig natin ng Diyos, kung nandun tayo sa pagtupad doon sa utos o pinagagawa sa atin. Kahit sabihin natin na mahal natin ng Diyos, kung hiwalay tayo doon sa inuutos ng Panginoon, hindi tutugma yung sinasabi natin pagmamahal sa Diyos. Hindi uukol sa atin yun. Kasi ang katibayan, yung pagtupad doon sa pinagagawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga ang sabi sa ating pag-aaral, doon sa 13:3, kung ipagkaloob ko lahat ng aking tinatangkilik upang ipakain sa dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, dadapat wala akong pag-ibig, walang pakikinabangin sa akin. Gawin mo man yung bagay na pagtulong, pagdamay, sabi ganun. Kung wala ka ng pag-ibig na yun, walang pakinabang daw doon. Anong pag-ibig yun? Anong pag-ibig yun? Yung pag-ibig sa Diyos. Maraming tao na tumutulong, dumadamay. Pero ang sabi sa aklat ng Kawikaan, dito sa 20:6, sabi rito, maraming tao ay magtatanyag bawat isa ng kanyang sariling kagandahang loob, ngunit sinong makakasumpong sa taong tapat. Di ba? Maraming tao nagtatanyag ng bawat isa. Kaya nga may mga charity, may mga foundation para dumamay Pero sabi rito, maraming tao ay magtatanyag bawat isa sa kanyang sariling kagandahang loob.
Ngunit sinong makakasumpong sa taong tapat? Sino ang maaagawa o magdadamay talaga na totoo sa kanyang puso? Yung tapat siya sa bagay na ito. Sino yun? Yung umiibig sa Diyos. Kapag gumawa ka, nakasama mo ang Diyos, totoo yun. Totoo yun. Pag sinabing totoo yun, taglay nun yung tunay na kagandahang loob. Na hindi naghahanap ng anumang kapurihan, hindi naghahanap ng anumang kapalit. Bakit? Kasi pag-ibig ng Diyos nasa iyo eh. Kasama mo siyang gumawa, kasama mo siyang tumulong doon sa pagmamalasakit mo sa iyong kapwa, dahil kasama mo ang Diyos. Totoo yun. Kaya nga nung magkaroon, pinaliwanag ni Apostol Pablo kung bakit siya nangaral dito tungkol sa pag-ibig. Dahil yun yung naging kakulangan ng mga kapatid sa taga-Korinto. Bagamat tinatawag siya ng Iglesia ng Diyos sa Korinto, may kulang sa kanila. Ano yung nasumpukan na isa? Sabi ni Apostol Pablo. Basahin po natin dito. Sa 11:21. Sabi rito, sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa'y kumukuha ng kanyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba. At ang isa'y gutom. Sa 22, wala baga kayong mga bahay na inyong mga kanan o may inuman? O niwawalang halaga ninyo ang Iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman? Sabi niya ganun. Kumakain kayo, sabi niya ganun, yung iba na unang kumain dahil mayroon kayo. Sabi ganun, kumakain na kayo pag kayo nagkakatipon. Yung mga kapatid sa Iglesia ng Corinto, pag nagkakatipon, sila kumakain na, yung iba. Yung iba hindi kumakain. Bakit? Wala silang anuman. Ibig sabihin, mayroong mga dukha dito sa mga kapatid sa taga-Corinto. Pag nagtitipon sila, nauunang kumain, yung mga meron. Sabi ganun, hindi nila naiisip yung mga wala. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kumain na kayo sa inyo lang para hindi naman mapaya yung wala. Yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, gusto ni Apostol Pablo, bigyan nyo ng pagmamalasakit itong mga kapatid na ito. Yun yung naging kulang. Kaya ang nangyari, sabi ni Apostol Pablo, nagbigay siya ng utos, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng puso, hindi mabigat sa loob. Kasi yung pag-ibig sa Diyos, pag gumawa ka, walang bigat sa loob yun. Walang bigat sa loob. Pero pag gumawa ka na hindi kasama ang Diyos, mabigat sa loob. Nakatataw ba yan? Di ba? Totoo yun. Kaya nga, papansinin nyo, yung sinabi niya yun sa mga kapatid sa taga-Korinto, magbigay kayo ayon sa ipinasya ng inyong puso. Hindi niya sinabi niya na, sabi niya rito, hindi ko kayo nais pabigatan. Sabi niya gano'n, hindi gano'n eh. Yung mga sabi rito sa 8:13, sapagkat hindi ko sinasabi, sa 2 Korinto 8:13, sapagkat hindi ko sinasabi ito upang ang iba ay maganan at kayo mabigatan. Sabi niya gano'n. Hindi sinasabi doon sa mga meron, mabigatan kayo. Para yung wala, magaanan. Hindi sinasabing gano'n. Ang sinasabi niya Apostol Pablo, kundi ayon sa pagkapantay-pantay, ang inyong kasaganaan ay naging abuloy sa panahong ito sa kanilang kakulangan. Yan ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, na doon sa panahon na yun, tagpong yun, na sila'y nahihirapan, na kayong ito, na sa panahong ito, na kayo naman nasa kasaganaan, hindi upang kayo mabigatan, kundi sabi nito, sa panahong ito, kaya kayo nag-abulayan para maitulong nyo doon sa mga taong may kakulangan. Tapos sabi rito, upang magkaroon ng pagkapantay-pantay. Bakit? Anong pagkapantay-pantay? Maging parehas ng level? Hindi. Magkapantay-pantay. Nakakain kayo, nakakain din sila. Saya. Ibig sabihin ng pagkapantay-pantay. Kaya nila pinangaral yun. May mga mahirap na kapatid din, nagtagutom eh. Pero hindi pinapaliwanag to ng mga pastor. Ginamit na nila ito. Pero ito'y pinangaral lang ni Apostol Pablo dahil nagkaroon ng kahirapan ng mga panahon yun. Para magkaroon ng pagkapantay-pantay. Yun ang nakita ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Kaya ang sabi niya, dito, kung wala kang pag-ibig, sabing ganun, walang pakikinabangin sa'yo. Bakit? Ano ba yung dapat? Sabi ng Panginoon, sabi ganun sa aklat ng Malakyas, di ba? O sa Mikas,
lumakad ka na kasama ang Diyos. Sabi nga, diba? Tinuturo sa'yo o tao kung ano yung dapat mong gawin. Lumakad ka na may kaganapan. Paano magaganap yun? Lumakad ka na may kaganapan. Paano yun? Lumakad ka na kasama ang Diyos. Magaganap yun. Yung ibig sabihin. Kasi kung gagawa ka, tayo lang sa ating sarili, mawawala yung kaganapan. Kasi bakit? Maghahanap ka ng kapurihan eh. Ganyan ang ugali ng ng tao ng sanlibutan. Maghahanap ka ng kapurihan. Kaya sinabi na Apostol Pablo rito ang magpapuri sa Diyos. Magpapuri sa Panginoon. Kasi ayaw na Apostol Pablo na masumpungan sa kanila na sila yung kakaroon ng pagmamahal. Ayaw nun. Kaya nga sabi rito sa aklat ng Unang Pedro, dito sa 4:8, ganito pagkakasabi. Sabi rito, na una sa lahat, maging malinis kayo sa inyong pag-ibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Hindi mo mapapansin yung kasalanan na nagawa sa iyo ng kapatid mo. Hindi mo mapapansin yung kasalanan na papukulang ng kapatid mo eh. Bakit? Hindi mo mapapansin. Kasi meron kang pag-ibig. Pag wala ka nun, lagi mong pansin yun. Lagi mong hahanapin mo. Lagi mong isusumbat yun. Kung wala ka ng pag-ibig na kasama ang Diyos. Kung ang pag-ibig lang na pinaiiran natin sa ating sarili lang, hindi matatakpan yung kasalanan. Hindi. Ano ibig sabihin nun? Hindi babaliwalain mo eh. Hindi mo isusumbat eh. Hindi mo siya tutuyain. Hindi sa mga ganong kakulangan. Bakit? Kasi meron kang pag-ibig. Yung pag-ibig na itinuro ng Diyos. Kaya nga sabi sa aklat ng Galacia, dito po sa 5:13, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay ng kadahilanan sa laman. Sabi nga nun. Kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, maglingkuran kayo. Maglingkuran kayo. Sabi nga nun. Sabay sinabi dito sa 14, sapagkat ang buong kaupsan ay natutupad sa isang salita sa makatubig ay ito, ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yung palang pag-ibig na tinutukoy dito, maglingkuran kayo sa isa't isa. Yung sinasabi ng ating Panginoon na ibigin mo yung Panginoon ng Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mataas yun eh. Kaya nga yung pag-ibig na tinutukoy dito na makabuluhan, yung pag-ibig sa Diyos, kasi buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. Ilagay natin yung ating sarili doon, sa salitang iyon. Ito ba yung naibibigay natin sa Diyos? Ako, ikaw, o sino sa atin, naibibigay ba natin yun sa Diyos? Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Kung hindi natin maibibigay ito, paano natin maibibigay yung ating kapwa? Gaya ng ating sarili. Di ba? Paano natin maibibigay yun? Yung utos na yun, na pag-ibig sa iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Kung yung sinasabi ng Diyos, ibigin mo ko ng buong puso mo, buong lakas, buong kaluluwa, na hindi natin na ibibigay sa Diyos. Hindi pa ba buo? Hindi pa ba buo? Kalahati pa lang? Pwede 1/4 pa lang, no? Di ba? Kaya ganun din ang naibibigay natin sa ating kapwa. Pag nabuo yun, buo rin yun. Kasi yung sabi rito, maglingkuran kayo, sabi nga nun, yung paglilingkod mo sa ating kapatid, sa ating kapwa, kasi pinaglilingkuran natin yung ating sarili. Sinasabing ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Pag sinabing gaya ng iyong sarili, ano ba ginagawa natin sa ating sarili? Di ba na pinaglilingkuran natin yung ating sarili? Kapag medyo marumi yung mukha, nasa. Kapag matalugbo ko, mababa, pagkatagyo, pagsuklay, gusto mo maayos. Kasi naglilingkod ka sa sarili mo eh. Gusto mo maging maayos yun. Kung paano pinahalagaan ng iyong sarili, sabi ng ng Panginoon, pahalagaan mo ang iyong kapwa. Pahalagaan mo ang iyong kapatid. Yun ang ibig sabihin nun. Yun yung taas ng uri na sinasabing pag-ibig sa Diyos. Yun. Kaya nga, kung babasahin natin ng diretso, sabi ng gano'n, sa aklat ng Colosas muna, sabi dito sa 3:14, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito
ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Yung pag-ibig pala yun, tali yun, o bumibigkis, naghahatid sa atin para magawa natin yung sinasabing kasakdalan. Paano mo magagawa yun? Pag-ibig sa Diyos, para maabot yung tali ng kasakdalan. At sa pag-ibig sa Diyos, tuturo sa iyo ng Panginoon kung ano yung dapat mong gawin. Kaya nga sabi sa 26, di ba, ng Isaias, tuturo eh. Sabi rito sa 26:12, Panginoon, ikaw ay mag-ayos ng kapayapaan sa amin, sapagkat ikaw rin ang gumagawa ng lahat naming gawa na para sa amin. Ang Diyos din ang gumagawa ng bawat gawa na para sa atin. Ibig sabihin, ituturo niya. O katulad dito, ang pag-ibig sa Diyos, ang magpapatunay na ikaw ay may pag-ibig sa Diyos, kailangan lumakip ito. Sabi sa po, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Pag sinabi ng pag-ibig ay mapagpahinuhod, hindi masyadong magagalitin. Ang pagpahinuhod nga eh. Ibig sabihin, hindi masyadong magagalitin ito. Hindi basta-basta ito mapusok sa pagkagalit. Kasi, pag ikaw ay umiibig sa Diyos, ituturo sa iyo ng Diyos kung anong pag-ibig yun para maabot yung kasakdalan. Kasi tali ng kasakdalan, ituturo ngayon sa iyo. Eh pag tinuro, anong sabi? Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Pag sinabi mapagpahinuhod, pasensyoso yun. Hindi basta-basta makagalitin yun. Di ba? Kaya naman natin yan. Hindi, wala. Dito sa natin. Di ba? Yun yung ano eh. Yun yung sinasabi talaga eh. Oh. At magandang loob. Pag-ibig na hindi na naglili. Pag-ibig na hindi nagmamapuri. Kita niyo yun? Pag-ibig na hindi nagmamapuri, hindi nagpapalalo, hindi nagmamataas. Yun yung pag-ibig na tinuturo ng Diyos. Hindi nag-uugaling mahalay. Ano ba yun? No? Hindi nag-uugali siya ng mahalay. Kasama rito yung hindi ka nagsasalita ng sabi hindi mabuti sa iyong kapwa. Kasama yan eh. Sa nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Kita niyo? Ito yun eh. Kapag may pag-ibig ka galing sa Diyos, laging nasa puso yung hindi mo hinahanap ang iyong sarili. Gumagalaw ka, gumagawa ka, inilalayo mo yung sarili mo. Ginagawa mo yun dahil may pag-ibig ka sa Diyos. Ayun ang ibig sabihin nun. Kaya nga ang sabi rito, ipagpalagay mo na mas matuwid ang iba kaysa sa'yo. Yun yung sinasabi, hindi hinahanap yung sarili. Pero kung lagi mong iisipin na mas angat ka sa iba, mas marunong ako sa iba, mas magaling ako sa iyo, gawin ang gagawin natin, hindi natin makikita yung sarili nating kahinaan na pwede natin dapat baguhin. Bakit? Kasi palagay natin sa ating sarili, ano na tayo eh, marunong na marunong, magaling na magaling, nakakaganap ako. Pag ganun yung pinairal natin sa ating sarili, hindi mo makikita na meron kang kahinaan. Hindi mo mababago yun. Bakit? Ang lagi mong mapupuna, yung kahinaan ng iba. Kasi, ano eh, ayun na yung palagay mo sa iyong sarili. Kaya ganun, ang pwede mong gawin. Kaya pinaiiwas yung kapag may pag-ibig ka, hindi mo hahanapin ang iyong sarili. Kaya katulad na sinabi ng Apostol Pablo, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kapag si Kristo ang nabuhay sa puso ng bawat isa sa akin, magiging masunurin tayo sa pinagagawa ng Diyos. Bakit ko sinabi yun? Kasi si Kristo hanggang sa mamatay, naging masunurin sa Panginoon. Hanggang maipako sa krus. Dinanas yung lahat ng bagay, naging masunurin sa Diyos. Hanggang sa huli, sa kanyang paghihirap, anong sabi niya? Patawarin mo sila, hindi nila alam ang kailang ginagawa. Walang panunumbat na narinig sa ating Panginoon sa Kristo. No? Sa ganung paraan. Kaya kapag sabing gano'n, nabubuhay ka at si Kristo nabubuhay. So bakit sinabing gano'n? Nabubuhay si Kristo sa iyo. Ano ibig sabihin nun? Mabuti ang ginagawa. Mabuti ang ginagawa. Saka, ikaw kasi yung templo ng Diyos. Pag tinawag ka niya, templo ka ng Diyos. Kaya pag templo ka ng Diyos, nasa iyo ang Panginoon. Papasok si Kristo doon sa iyo eh. At paano mapapatunayan na ikaw ay templo ng Diyos, na nasa iyo si Kristo? Yung gawa ni Kristo, nakikita sa iyo.
ayun na magpapatunay na ikaw ay templo ng Diyos. Yun na magpapatunay na ikaw ay may pag-ibig sa Diyos at ang Diyos ay may pag-ibig sa iyo. Sabi nga, sa iglesia, ang patotoo ng Panginoon na siya ay nagmamahal sa atin sa 8:14 ng Roma, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Kaya nakakatiyak tayo, anak tayo ng Diyos dahil may patnubay tayo ng Santong Espiritu. At ngayon, sa oras nito, nakatingin sa atin ang ating Panginoon. Kasi, ayun ang papatunay na anak. Kasi, siyempre, bilang isang ama, ay titignan ka niya. Anak eh. Kapag tayo magulang eh, tinitignan mo yung anak eh. Kung nasa ayos ba, nasa matuwid ba, no? Tinuturuan mo ng gabay para makalakad ng tama. Ganun yung ginagawa sa atin ng Diyos. Kasi anak nga tayo. At ang hinihintay lang sa atin, yung pagtalima. Maging katulad tayo mga kapatid ng mga nagtagumpay, na mga naglingkod sa Panginoon. Katulad niyo, suog ng subukan ni Satanas. Si Satanas mismo sumubok. Maraming pinagdaanan siya. Marami siyang pinagdaanan. Na halos ikawala ng kanyang buhay. Dahil siya'y nasubukan. Pero ang salita niya, ganito. Sa Job, dito sa 27:5. Malayo nawa sa aking kayo'y ari kung ganap. Hanggang sa ako'y mamatay, hindi ko aalisin sa akin ang aking pagkatapat. Ang aking katuwiran ay aking pinangahawakan, hindi ko bibitawan. Hindi ako aalipustahin ng aking puso habang ako'y buhay. Sabi niya. Good morning. Yan yung pagkakasabi yun. Ang daming pinagdaanan niya ni Job. Sinubuan ng bukol, namatayan ng pamilya. Lahat ng pasakit, dinalis loob. Pero ganito ang kanyang sinabi, hanggang sa ako'y mamatay, hindi ko aalisin sa akin ang aking pagkatapat. Kaya naluwalhati niya yung Diyos. Bakit? Hindi napaya ang Diyos sa kanya. Nung subukin siya ng Diyos, hinamo ng ni Satanas ang ating Panginoon tungkol kay Job, nakita mo itong matuwid na ito, na aking lingkod. Sabi niya si Satanas, galawin mo. Sagana siya eh. Paghirapin mo. Pinaghirap siya eh. Huwag mo lang kuhanin yung buhay niya, sabi ng ating Diyos. Pinaghirap siya. Lahat naranasan niyo. Pero ano nangyari? Hindi ko aalisin sa akin ang aking pagkatapat, sabi niyo. Napaya pa siya ang Diyos kay Satanas? Nasabi ba ni Satanas kay sa ating Diyos? O ano, paya ka. Sabi ko sa iyo eh. Hindi siya napaya. Pinakita ni Job na totoong may pagtapat sa Diyos, makakagawa hanggang kamatayan. Pagdating sa Panginoon, hindi siya napaya. Ngayon, iiwanan ko sa inyong salita, sa bawat isa sa atin. Tayo kaya, sa mga gantong pagkakataon, sa bawat araw ng pamumuhay natin, hindi ba napapaya ang Diyos sa atin? Di ba? Sa atin. No. Napakahirap, di ba? Pero Job, nasagot niya. Nasagot niya, bakit? Kasi nga, yung pag-ibig sa Diyos, hindi pa buo. Aminin mo natin sa hindi. Bagamat sinasabi natin, mahal natin ng Diyos, yung pag-ibig sa Kanya, hindi pa buo. Maaaring naibigay natin sa Kanya, kalahati pa lang. O 3/4, pero hindi pa buo. Pag nabuo yun, yung pag-ibig na yun, no, magiging masunurin tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pero hanggat hindi pa buo yun, meron tayong kakulangan sa pagsunod sa Panginoon. Yun lang po yung gusto mong sabihin. Wala ba tayo alas? Meron pa ba? Kaya yun yung sinasabi natin na pag-ibig na ibinigay. Sabi nga sa aklat ng Roma, tinan yung pagkakasabi nito. Sa Roma. Ito, madalas natin ito na pag-aaralan eh, no? Sa Gis, dito sa 9, 12:9, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kaupautan ang masama. Makisalit sa mabuti. Pupunta ka kung ano yung bagay na mabuti. Ang pag-ibig sa mga kapatid, magmahalan kayo sa kapurihan, ipagpauna ng isa, ang isa sa iba. Kung ganun lamang tayo lagi, kapatid, ipinagpapauna yung kapurihan ng iba kaysa sa atin, magiging matuwid eh.
Pero kung hahanapin natin lagi yung ating sarili, gusto mo lagi ikaw ang bida, patay. Patay tayo dyan. Hindi natin magagawa itong pag-ibig na galing sa Diyos. Mahirap yun. Kapag laging ganun. Kaya kailangan, kapag tayo tinuruan ng Panginoon, sundin natin. Kasi ayun yung nagpapatunay na ikaw ay umiibig sa Diyos kung tumutupad natin ang kanyang mga utos. Kung hindi tayo tumutupad doon, magsalita man tayo ng magsalita na mahal natin ang Diyos, hindi tutugma. Hindi tutugma. Bakit hindi tutugma? Kasi ang batayan ng Diyos ng pagmamahal sa Kanya, sundin mo ang aking utos. At ang aking utos ay hindi mabibigat. Kapag may pag-ibig ka sa Diyos, ano man ang utos na to, magaang para sa iyo. Yung simpleng bagay, pag mabigat kasing ka lang ng pinggan, no, kapatid na bo. No, kung mabigat sa loob mo, kahit may gripo pong kaganda-ganda, kung mabigat sa loob mo, papatsak pa rin ang paa mo. No, ang nabukas. Hindi ka? Gaganon yun. Bakit? Samtal ang gaang magaang yun. Maraming tao, mga kapatid, Ito, ganyan po. na bago makapaghugas, nag-iigib pa sa puso. Marami. Sa amin nga lugar ganun nga. Ganun nga kami. Pusan, magagano ka ng ang bigat-bigat. Bago ka makapaghugas ng pinggan. Tapos yung gripo na lang na ganun, nakakatamaran pa. Di ba? Bakit? Mabigat. Kasi kulang sa pag-ibig. Ganun yung mga kapatid. Ganun nangyayari. Sabi ko nga, ano man yung kalagayan ng isang tao. Kapatid, kumakain ka man ng baka, kumakain ka man ng baboy, kumakain ka man ng kahit anong masarap na pagkain, kung kakainin ko naman tuyo o gulay, ngayon ng pagkain ko lang, anong tendency? Nabusog ka sa kinain mo, nabusog ako sa kinain ko. Kaya tayo kumakain, gusto natin mabusog. Parehas din nabusog eh. Hindi pantay lang. Di ba? Pantay lang. Kaya ano pagmamalaki natin? Ano yung pagmamataas natin? Kaya kumakain ka, gusto mong mabusog. Diba? Baka man ang kinain mo, ay chicken man ang kinain mo, ako'y tuyo lang. Ang kalalabasan, parehas din tayo nabusog. Hindi pantay lang. Diba? Hindi ba? Paano magiging mas mataas? Ganun ang tinuturo sa atin ng Panginoon. No? Pagdating sa harapan ng Diyos, pantay ang pagtingin niya. Sa aming mga kalagayan, meron tayo. Ang mahalaga, sa tahanan man o di man, maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Puri ng Diyos, maganda na Salamat po na natatawag tayo ng special number po natin sa dako ng Bilderos. Okay.